Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Delphine. Walang eksaktong taon. Quiapo, Manila. Lumaki sa lansangan ng Quiapo itong si Delphine. Ulilang lubos. Hindi alam kung nasaan ang mga kamag-anak. Nasa edad 18 ang binata. Walang formal na edukasyon, kaya hindi nakahanap ng matinong trabaho. Tanging pagbabarker lamang sa mga pampasaherong jeep ang pinagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Bagaman laki sa hirap at salat sa halos lahat ng pangangailangan, lumaking matino itong si Delphine. 7 taong gulang nang kupkupin siya ng isang matandang lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Lito. Nagtitinda ito ng mga pangontra at medalyon sa tabi ng simbahan. Kasama si Delphine. At dahil sa kalsada lumaki ang binata, may kagaspangan ito pagdating sa pananalita. Hindi naman sa walang galang. Ito lang talaga ang kanyang paraan ng pakikipag-usap. Madalas ding hindi maintindihan ng mga tao ang ugali ni Delphine. Kaya palagi itong nasasabak sa mga gulo. Sa kabila ng pagiging basagulero, may likas na kabutihan ang binata. Isa na dito ang minsang magkaroon ng sunog sa lugar. Nailigtas ni Delphine ang 4 na katao, kasama ang isang bata at matanda mula sa nasusunog na tindahan. Ngunit hindi nakita ng karamihan ang ginawa niyang kabutihan. Sa halip ay napagbintangan pa itong nagnakaw at sanhi ng sunog. Nakulong ang binata na mahigit 2 buwan. Pinalabas lamang ito na magsalita ang isa sa mga iniligtas. Ngunit sa kabila ng tingin sa kanya ng mga tao, hindi pa din nagsawa ang binata sa pagtulong. Lingid sa kaalaman ng binatang minamatyagan siya ng isang tao. Nag-cruise ang landas ng dalawa na naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ng binata. Isang umaga, habang nagtatawag ng pasahero, nakita ni Delphine ang isang lalaking nakatayo sa sulok. Sa ayos nito ay mahahalatang bagong salta lamang ito sa Maynila. Kilala ni Delphine ang kilos ng mga tao sa paligid, lalo na ng mga mandurukot. Nakita nito ang isa sa kanilang papalapit sa lalaki. Pasimpleng naglakad ang binata at binangga ito, dahilan para matumba sa semento. Yan kasi, hindi nakatingin sa dinadaanan eh. Wika ni Delphine. Ngunit nang makita nitong wala nang nakatingin, iniabot ng binata ang kamay upang itayo ang matanda. Manong, pitaka po ninyo. Buti na lang nakita ko yung mandurukot na yon. Ayos lang po ba kayo? Tanong ng binata. Alam ko ang gagawin mo, bata. Huwag kang mag-alala. Alam ko ding dudukutan ako ng taong yon. Pero hanga ako sa iyo. Napakabilis ng kamay mo. Tugon ng matanda. Nagtaka si Delphine sa sinabi nito. Po, paano niyong nalamang dudukutan kayo? Manong naman pinapatawa mo yata ako eh. Muling wika ng binata. Nakita ko na ang mangyayari bago pa ito maganap. Ay nako, mahabang paliwanag. Pero kung gusto mong marinig, tara doon sa tindahan ko. Ililibre kita ng sa malamig. Tugon ng matanda. Kagad namang sumunod si Delphine dahil nauuhaw na din ito sa kakasigaw. Pagkarating sa tindahan, naupo ang matanda sa lamesa
Binuksan ito ang botones ng suot na polo. Tumambad kay Delphine ang napakadaming tato. May nakasabit din sa leeg nitong isang medalyon. Nahalata ng matandang nakatitig sa kanya ang binata, kaya kagad niya itong pinuna. "Huwag mong masyadong titigan, bata. Mamaya yan sumakit ang ulo mo." Wika ng matanda na nagpakilala sa pangalang Mang Dionisio. "Ay Manong, siguro galing kayo sa kulungan Bakit ang dami niyong tato?" Tanong ng binata. Hindi lahat ng may tato ay galing sa kulungan. Hindi rin lahat ng galing sa kulungan may tato. Kagaya mo na lang. Hindi ba nakulong ka din? Tugon ng matanda. Natahimik ang binata dahil sa sinabi ni Mang Dionisio. Saan naman po galing yung mga tattoo nyo? Tsaka ano po bang ibig sabihin ng mga yan? Mga sulat po na hindi ko maintindihan Muling tanong ni Delphine. Sa mga susunod na araw, maiintindihan mo ang lahat ng tungkol sa mga ito. Sa ngayon, inumin mo muna yung sa malamig mo. Tugon ng matanda. Dali-dali naman itong ininom ng binata. Matapos ay nagpaalam ng aalis ang matanda. O siya, sige. Aalis na ako. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Dionisio. Wika ni Mang Dionisio. Ako naman po si Delphine. Sige po Manong, salamat sa inumin Tugon ng binata. Magkikita pa tayo sa susunod. Kaya mag-iingat ka. Wika ng matanda. Habang naglalakad palayo. Kinabukasan, maagang nagpunta si Delphine sa paradahan upang makapagtawag ng pasahero. Ngunit lingid sa kaalaman ni Delphine na meron palang mangyayaring hindi maganda na siyang makakapagpabago sa kanyang buhay. Habang nagtatawag ng pasahero, bigla na lang itong sinaksak ng isang lalaki mula sa likod. Ito din yung lalaking nagtangkang mandukot kay Mang Dionisio. Sa kasamaang palad, tinamaan ang binata sa gulugod. Dahilan para tuluyang maparalisa ang kanyang mga binte. Ngunit kahit ganon, hindi nawala ng pag-asa si Delphine. Sakay ng wheelchair, araw-araw itong nagpupunta sa paradahan upang magtawag ng pasahero. Isang araw, dumating si Mang Dionisio at nakita ang kalagayan. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari. Ikwinento naman ng binata ang lahat. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Halika't sumama ka sa akin. Paanyaya na matanda. Habang tinutulak ang sinasaktyang wheelchair ng binata. Teka Manong, saan naman po tayo pupunta? Nagtatawag pa po ako ng pasahero Wala po ako ipapakain sa lolo ko mamaya. Tanong ng binata. Huwag kang mag-alala. Sandali lang naman tayo May gagawin lang ako at kailangan ko ng tulong mo. Tugon ni Mang Dionisio. Tulong? Pinapatawan niyo ba ako? Hindi niyo po ba nakitang lumpo na ako? Wika ng binata. Oo, nakikita kong lumpo ka. Pero hindi yan naging hadlang upang kumayod ka para sa lolo mo. Kaya siguradong makakayanan mo ding tulungan ako. At isa pa, hindi lang ito para sa akin, kundi para sa iyo na din. Magtiwala ka lang. Tugon ng matanda.
Maya-maya ay pumasok sila sa isang eskinita hanggang sa huminto ang matanda sa tapat ng isang maliit na kubo. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ngayon lang ako nakapasok dito, Manong ah. Dito ka po ba nakatira? Tanong ni Delphine. Oo, dito nga. Pansamantalang naninirahan ako. Tugon ng matanda. Sabay hawi ng kurtina nitong gawa sa sako na siya ding nagsisilbing pintuan ng maliit na tahanan. Muli nitong itinulak ang wheelchair ni Delphine papasok sa kubo. Nakita ng binata ang napakadaming boteng nakapatong sa isang estante. Sa isang bahagi naman ng tahanan ay merong altar kung saan nakapatong ang iba't ibang imahe ng santo at mga medalyong gawa sa tanso. Hindi na bago kay Delphine ang ganong tanawin. Dahil maging ang umaruga sa kanyang matanda, nagbebenta din ng ganoong kagamitan. Habang iniikot ng binata ang tingin sa paligid, lumapit si Mang Dionisio sa altar at dumampot ng isang kwintas na nakasabit doon. May isang bagay akong itatanong sa'yo. Gusto mo bang muling makalakad? Tanong ni Mang Dionisio. Nung una ay nagdadalawang isip ang sumagot si Delphine. Ngunit sa isip-isip ng binata, sino ba naman ang hindi magnanais gumaling sa kanilang kapansanan? Oo naman, Manong. Isa pa, kailangan kong bawian yung may gawa nito sa akin eh. Tugon ni Delphine. Napailing na lang ang matanda sa sinabi nito. Muling nagsalita. Alam mo, Delphine, kung sakaling bigyan ka ng ikalawang pagkakataong makapaglakad, hindi yon para ipagiganti mo. Ipagkakaloob sa iyo ang pagkakataong yon upang tuluyan mong baguhin ang buhay mo. Walang maidudulot na kabutihan ng paghihigante. Isa pa, may Diyos na higit na makapangyarihang makakapagbigay ng katarungan sa nangyari sa iyo. Wika ni Mang Dionisio. Napayuko si Delphine. Sa pagkakataong yon ay ramdam ni Mang Dionisio ang galit sa puso. Malaking kawalan po para sa akin yung nangyari, Manong. Hindi ko na po nagagawa yung mga dati kong gawain. Limitado ang kilos ko dahil nakagapos na ako sa silyang digulong na to. Tugon ng binata. Galaw lang ng katawan mo ang nalimitahan eh. Hindi ang iyong isipan at pusong matulungin eh. Delphine, kung mananalig ka sa akin, pati na rin sa Diyos higit kanino man, walang imposible. Muling wika na matanda. Sabay haplos sa pinti ni Delphine. Napasigaw sa sobrang sakit ang binata. Nalabis nitong pinagtataka. Dahil wala nang pakiramdam ang mga binti matapos mangyari ang insidente. Tumagal ng halos 15 minuto ang pamimilipit ng binata. Ramdam nito ang pagguhit ng sakit mula sa bewang hanggang sa kaduluduluhan ng daliri sa paa. Sakit na tila pinupunit ang balat at hinahalukay ang mga kalamnan mula sa hita hanggang sa binti. Halos himatayin si Delphine sa sobrang sakit. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, tuluyan itong humupa. Hindi makakilos si Delphine sa sobrang pagod. Pawis na pawis ito na tila naghakot ng ilang sako ng bigas. Nakaupo lamang ang binata habang nakatingala sa bubong. Pilit nitong hinahabol ang hininga. Nang biglang magsalita si Mang Dionisio. Tumayo ka na dyan, Delphine. Lumapit ka dito sa akin.
Wika ni Mang Dionisio. Biglang napalingon si Delphine sa sinabi ng matanda. Ayan ka na naman Manong Alam mo nang… Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong hinila ng matanda. Halos hindi makapagsalita si Delphine dahil nakita niya ang sariling nakatayo at naikikilos na ang mga binte. O ano? Akala ko ba lumpo ka? Bakit nakatayo ka na ngayon? Alam mo Delphine, kung minsan ang kapansanan ng tao, gawa lang din ang isipan natin. Pilit nating iniisip na hindi natin kaya. Kaya nalilimitahan ang kilos ng ating katawan. Wika ni Mang Dionisio. Unti-unting inihakbang ni Delphine ang mga paa hanggang sa tuluyan na itong makapaglakad ng maayos. Hindi makapaniwala ang binata na gagaling pa ito at muling makakapaglakad. Paano niyo po nagawa yun? Ano po ba kayo? Tanong ni Delphine. Hindi na mahalaga kung ano ako at kung paano kong ginawa yon. Ang mas mahalaga, malaman mong may dahilan kung bakit kita pinagaling. Nakikita ko sa iyo ang kabutihang hindi ko nakita sa mga taong nakasalamuha ko noon. Kakaiba ang pagkatao mo at alam kong karapat dapat ka sa bagay na ito. Tugon ni Mang Dionisio habang inaabot kay Delphine ang isang maliit na puting bato. Inilapat niya ito sa palad ng binata. Biglang nakaramdam ng kakaibang daloy ng enerhiya si Delphine mula sa mga kamay papunta sa buong katawan. Ang tawag sa bagay na yan ay mutya ng palos. Pagkakalooban ka nito ng pambihirang kakayanang makatakas sa kahit na anong gusot. Mapapisikal man o espiritual, walang sino man ang makakahuli sa iyo. Ngunit isang bagay lang ang palagi mong pakakatandaan. Sa oras na gamitin mo ito sa masama, ako mismo ang makakalaban mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang mutsyang ito dahil gusto kitang tulungang isakatuparan ang gusto mong mangyari noon pa man. Alam kong kinikimkim mo sa loob mo ang mga nakikita mong hindi maganda sa paligid. Delphine, panahon na para ilagay mo sa dapat nilang kalagyan ng mga taong yon. Pagpapaliwanag na matanda. Ang tinutukoy nito ay pang-aapi ng mga malalaking negosyanteng dayuhan sa mga lokal ng lugar. Matagal nang gustong bigyan ng aral ni Delphine ang mga ito. Kaso wala itong sapat na kakayanan. Ngunit ngayong isang pambihirang kakayanan ang pinagkaloob sa kanya. Magagawa na niyang tumulong sa mga kapwa mahihirap. Nang sumunod na araw, nagpunta si Delphine sa paradahan upang magtrabaho. Laking gulat ng mga tao dahil nakita nila ang binatang naglalakad. Hindi makapaniwala ang mga ito sapagkat alam nilang wala ng pag-asa pang makalakad ang binata. Simula ng araw na yon, naging sentro ng atensyon si Delphine. Maging ang simbahan ay naging interesado sa mga nangyari sa kanya dahil himala ito para sa kanila. Ano ba yan Manong? Para ako naninibago sa mga tao sa paligid Bigla akong sumikat Manong Wika ni Delphine. Ganyan talaga. Hindi mo maiiwasan ang mga ganong bagay. Hindi rin pangkaraniwan ang nangyari sa iyo Pero hayaan mo lang sila. Tugon ni Mang Dionisio. At habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagkagulo sa isang tindahan malapit sa kinatatayuan. Dumungaw ang binata upang tignan kung ano ang nangyayari.
Nakita niyang mga dayuhan ang nakatayo sa labas ng tindahan. Sa palagay ko, oras na para gamitin mo ang regalong pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Wika ni Mang Dionisio. Kaagad namang tumayo si Delphine at naglakad papunta sa nagkakagulong mga tao. Nang tuluyang makalapit sa mga ito, nakita niyang ginugulpi ng isang incheck ang isang matandang nagbebenta ng prutas. Nakita nito kung paanong walang awang binugbog ng mga dayuhan ang kawawang matanda. Pilit pinigil ni Delphine ang galit. Nag-usisa kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon sa mga saksi, aksidenteng nabangga ng matanda ang mga dayuhan, kaya pinagugulpi nila ito. Walang sino man sa mga katabing pwesto ang nakialam dahil sa takot na baka sila ang pagbuntungan ng galit. Ngunit hindi nagpatinag si Delphine. Nilapitan ang mga dayuhang gumugulpi sa matanda. Hinawakan ng binata ang kamay ng isa sa mga dayuhan. Sinipa ito sa tagiliran. Laking gulat ng mga ito dahil sa ginawa ng binata. Aba, mga loko kayo ah. Wala kayong awa. Pinapatulan niyo pati yung walang kalaban-laban. Wika ng binata. Maging ang mga taong nakikiusyoso ay nagulat sa ginawa nito. Sinubukang atakihin ng isa sa mga kalaban si Delphine. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila dumudulas lamang ang kamay nito sa mukha ng binata. Nilingon ni Delphine ang kalaban at pinagsusuntok. Unti-unting dumarami ang mga taong nanonood. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong tumayo upang labanan ang ginagawang pang-api ng mga dayuhan. Tuloy pa din sa pakikipag-away si Delphine hanggang sa dumating ang ilang kapulisan. Nang makita nito ang binata, kaagad siyang lumayo sa mga dayuhan. Ngunit laking gulat ni Delphine na hindi nakialam ang kapulisan. Sa halip ay sumenyas pa ang isa na ituloy lamang ang ginagawa. Matapos ay tumalikod ang mga ito na parang walang nangyari. Maya-maya ay nagdatingan ang ilang pang mga dayuhang kalalakihan. May dalang tubo at kung ano pang sandata ang mga ito. Ngunit hindi nasindak si Delphine sa dami ng bilang. Ngunit hindi maipaliwanag ng binata ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Ni hindi siya magawang mahuli ng mga kalaban. Sa tuwing hahawakan nila si Delphine, kusa lamang itong dumudulas. At sa tuwing aatakihin nila ito gamit ang sandata, hindi ito tumatalab sa katawan ng binata. Ilang sandali ay nakarinig ng putukan ang mga tao. Dahilan para magsipagtakbuhan ang mga ito. Paglingon ni Delphine, nakita niya ang ilang armadong kalalakihan. Nakatutok ang baril ng mga ito sa kanya. Dali-daling tumakbo si Delphine papasok sa mga eskinita. Hinabol siya ng mga kalalakihan at pinagbabaril. Ramdam ng binata ang pagtama ng bala sa katawan. Ngunit ni isa sa mga ito, hindi bumabaon sa kanyang balat. Huminto sa pagtakbo ang binata. Nilingon ang mga kalalakihan. Napangiti ito at tumakbo papunta sa direksyon ng mga kalaban. Sa sobrang taranta, nabitawan ng mga ito ang baril. Isa-isa silang pinagsusuntok ni Delphine. Pinagpapalupa ng mga dala nilang baril. Malaking kaguluhan ang nangyari. Ngunit ni isang pulis ay walang nakisali. Sa dami ng kinalaban ni Delphine ng araw na yon, ni hindi man lamang ito nakaramdam ng pagod. Nagtagal ng halos 2 oras ang nangyaring habulan.
dahil isa palang grupo ng sindikato ang natsyempohan ng binata. Mga incheck na naghahari-harian sa Quiapo. Halos lahat ng sumubok na sakta ng binata nakahandusay na sa lansangan. Napangiti na lamang sa isang sulok si Mang Dionisio na kanina pa pinapanood ang ginagawa ni Delphine. O ano, kaya pa? Wala naman palang kayong ibubog eh. Namimihasa na lang kayo ah. Yung mga maliliit na negosyante ang binabanata ninyo. Hindi na kayo nahiya. Kayo na nga lang ang dumadayo dito. Kayo pa ang may lakas ng loob na api-apihin ang mga lokal na mamamayan. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang karapatan? Pwes simula ngayon, wala nang sino man sa inyo ang aapihin ng mga incheck na to. Dadaan kayo sa bangkay ko bago nyo magawa yon. Magsilayas kayo dito sa Quiapo. Sigaw ng binata. Matapos ay nagsipaghiyawan ang mga taong nanonood. Napailing na lamang si Delphine dahil maging siya. Hindi alam kung saan nakuha ang tapang upang harapin ang isang buong grupo ng mga sindikato. Walang ya. Sabi ko magsanay ka lang eh. Eh bakit mo naman pinuruhan ang mga yon? May buhay pa ba sa kanila? Tanong ni Mang Dionisio. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Hindi po ako lumabag sa alituntunin ko. Maya-maya magigising na yung mga lintik na yan. Tugon ng binata. Habang nag-uusap sila ni Mang Dionisio, lumapit sa kanila ang kapulisan. Sir, pasensya na po kung nanggulo ko ah. Makukulong po ba ako ulit? Tanong ng binata. Napangiti naman ng pulis sa tanong nito. Tanungin mo nga mga tao kung makukulong ka. Tsaka bakit? Ano ba ang nangyari? Wala naman akong nakita. Alam mo bata, ikaw lang ang kauna-unahang tao na lumaban sa mga lintang yan. Huwag kang mag-alala. Wala kaming nakita at wala din kaming narinig. Kahit ang mga tao dito, wala silang alam. Sige na, mauna na kami. Tulungan mo na lang magayos ng mga nasirang tindahan yung mga tao. Yun na yung pinakaparusa ko sa'yo. Tugon ng pulis. Dali-dali namang lumapit si Delphine sa mga nagtitinda sa paligid. Tinulungan ang mga itong magdampot ng kanilang naggalat na paninda. Isa-isa niyang tinulungan ang mga ito at humingi ng pasensya. Matapos ang pangyayaring yon, kinilala si Delphine bilang isa sa kinakakatakutan sa lugar na yon. Maging ang mga pulis, nirerespeto ang kanyang presensya dahil wala naman itong ginagawang masama. Sa katunayan, naging katuwang pa nila ang binata sa pagsugpo ng krimen sa lugar. Masaya si Delphine dahil nakita nito ang kanyang halaga sa lipunan. Hindi lubos akalain ng binata na ang dati niyang patapong buhay ay magkakaroon ng kabuluhan at yun ay dahil sa mutya ng palos. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Itago na lang natin sa pangalang Danny. Taong 1986. Probinsya ng Samar. Nakatira ang binatang si Danny sa isang baryo sa Samar. Nang mga panahong ito, liblib pa ang mga daanan. Dadaan muna sa masukal na talahiban at matatayog na mga kawayan. Palaging kasama ito ng ama sa kanilang maliit na sakahan at kahit na mahirap sa buhay, marunong makontento ang binata. Meron itong nakababatang kapatid.
Tawagin na lang natin sa pangalang Adam. Kung si Danny ay matulungin sa ama, kaibahan naman ang kanyang kapatid. Mahilig lumaboy si Adam at palaging nasa tahanan ng kanilang tiyuhin. Bata pa lamang, nakitaan na ang binata ng kasutilan. Ngunit mahal na mahal ito ng pamilya. Kahit sobrang pasaway nito. O bunso, aalis ka na naman? Bakit hindi mo na lang samahan si nanay dito sa bahay? Panay ang lahis mo dito ah. Imbis na tumulong ka sa gawaing bahay eh. Wika ni Danny. Ay kuya, talaga naman oh. Napakasungit mo. Kaya hindi ka nagkakaroon ng kasintahan eh. Masyadong mainitin yung ulo mo. Tugon ni Adam. Ay sus, dinaan mo na naman ako sa ganyan. Tigil-tigilan mo ang kakalaboy mo, Adam. Lalo na't delikado ang panahon ngayon. Muling wika ni Danny. Makinig ka sa kuya mo, Adam. Dahil para naman sa iyo ang sinasabi niya. Lalo na ngayon nababalita na may gumagala na aswang sa talahiban. Nag-aabang na mabibiktima. Dagdag ni Nanay Mabel. Tumawa naman si Adam sa sinabi ng ina. Maging si Danny ay hindi na iwasang mahawa sa paghalakhak ng kapatid. Nay naman, ang tanda mo na po pero naniniwala ka pa din sa ganyan? Ang tagal na po natin dito sa probinsya. Dito na nga kami lumaki. Pero ni minsan, wala po kaming nakita na kahit isang aswang kagaya ng sinasabi ng iba. Tugon ni Adam. Oo nga naman na eh. Pero bunso, wala namang masama kung mag-iingat ha. Wala din namang mawawala kung maniniwala tayo. Di ba? Wika ni Danny. Natahimik naman si Adam sa sinabi ng kuya. Ay naku Adam, wala namang mawawala kung makikinig ka sa mas nakakatanda sa'yo. Lalo na't para din naman sa'yo ang sinasabi namin. Bueno, halika na Danny, tatanghaliin na tayo. Wika ni Tatay Roy. Napakamot na lamang sa ulo si Adam. Dahil tila napagkaisa nito ngunit alam ng binata na nag-aalala lamang ang pamilya kaya naman hindi ito nagalit o nagtampo. Matapos ng pag-uusap, umalis na sila Danny at naiwan si Adam at Nanay Mabel. Anay, aalis lang po sana ako. Babalik din naman ako kagad eh. Pagpapaalam ni Adam. Aba, kakapasabi lang sa'yo ng tatay at kuya mo na huwag kang aalis dito sa bahay. Samahan mo lang ako dito at tulungan sa mga gawaing bahay. Tugon ni Nanay Mabel. Napakamot sa ulo ang binata at kagad nangatwiran sa ina. Nanay naman, gusto ko pong lumabas at makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Isa pa, babalik naman po ako kagad eh. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi naman po ako doon magtatagal eh. Muling wika ng binata. Natahimik na lamang si Nanay Mabel sa sinabi ng anak. Dahil alam niya na kahit anong saway at paalala nito sa binata, hindi naman ito susunod sa kanya. O sige, pero tulungan mo muna ako sa mga gawaing bahay bago kita payagan na lumabas. Tugon ni Nanay Mabel. Ay, may magagawa pa po ba ako? Siyempre wala. Sige ho, may utos po ba kayo? Tanong ni Adam. Aba, hindi ko na gusto ang tabas ng bibig mo, Adam. Parang tumatalas na ang mga salita mo. Yan ba ang natututunan mo sa mga kaibigan mo? Tugon ni Nanay Mabel. Napagtanto naman ng binata na mali ang mga salitang binitawan.
kaya kagad nitong niyakap ang ina. Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. Hindi ko naman po sinasadya na sabihin sa iyo mga bagay na yun. Wika ni Adam. Hinalikan nito sa pisngi ang ina kaya naman nawala ang inis ni Nanay Mabel sana. Mabuti naman at marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo. O siya, sige. Tulungan mo na akong maghanda na makakain para maihatid kila tatay mo mamayang pananghalian. Wika ni Nanay Mabel. Napatango na lamang ang binata. Kagad itong nag-asikaso katuwang ng ina. Mabilis na natapos ang mag-ina sa pagluluto ng makakain nila Danny. Matapos makakain, kagad na hinatid ni Adam ang makakain ng ama at kuya. Oh, mabuti naman at ikaw ang nagatid dito sa amin. Tinulungan mo ba si nanay sa gawaing bahay? O nagpasaway ka na naman sa kanya? Tanong ni Danny. Kagad nilapag ni Adam ang pagkain na dala. Napabuntong hininga ang binata sa sinabi ng kuya. Ay nako, lahat na lang napupuna mo kuya. Aba syempre naman, tumulong ako kaya nga nandito ako para ihatid yung pagkain nyo eh. Tapos ganyan pa yung bungad mo sa akin. Wika ni Adam. Napangiti naman si Danny sa sinabi ng kapatid. Mabuti naman kung ganun. O siya, saan ba ang lakad mo pagkatapos ng hatid ng pagkain namin ni tatay? Huwag ka na magpapagabi ha. Alam mo namang nag-aalala sa'yo si nanay. Wika ni Danny. Basta ginawa ko na ang lahat ng utos sa akin ni nanay kuya. Kaya pakiusap lang. Huwag mo na akong pigilan kung saan ako pupunta. Dahil bukod sa nasa tamang edad na ako alam ko naman kung ano makakabuti sa akin at makakasama. Kaya sana magtiwala ka naman sa akin. Tugon ni Adam. O siya, ikaw ang bahala. Pinapaalalahanan lamang kita at wag mong mamasamayin Tugon ni Danny. Napatango lamang si Adam. Umalis na ito matapos magpaalam sama. Nagpatuloy na sila Danny sa pagsasaka at nakita nila si Javier. Nakagad namang nakipagbiroan kay Tatay Roy. Pare, itagay na lang natin yan Mas masarap pa. Lasing na sana tayo ngayon Wika ni Javier. Lumapit pa ito sa mag-ama upang makipag-usap at makipagbiruan. Naku pare, hindi na. Madami pa akong gagawin dito sa mga pananim ko At isa pa, pwede naman sa linggo tayo mag-inom. Wala akong lakad na trabaho noon. Tugon ni Tatay Roy. Ganun ba? O sige, dadayuhin na lang kita doon sa bahay mo. Tugon ni Javier. Napatango na lamang si Tatay Roy. Umalis na ang kaibigan at nagpatuloy ang mag-ama sa kanilang gawain. Konting paglalarawan lamang sa itsura ni Javier. Mahaba ang itim na balbas. Sira-sira ang ngipin na halos mawala na lahat. Patpatin ito at palaging may bitbit na bote ng alak. Habang nag-aararo sa bukid, nagkwentuhan pa ang mag-ama. Alam mo ba anak, noong nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo, muntik ka nang mawala sa amin Wika ni Tatay Roy. Ano naman pong ibig niyo sabihin tay? Muntik na pong makunan si nanay. Tama po ba? Tanong ni Danny. Ganon na nga anak. Noong buntis kasi ang nanay mo, kinailangan kong magtrabaho sa bayan para makapag-ipon para sa panganganak niya. Dahil malayo ang bahay nating kila lola mo,
Mag-isa lamang si Mabel sa bahay at naikwento sa akin niya na muntik na siyang sunggaban ng isang aswang. Pagsasalaysay ni Tatay Roy. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Danny. Pakiramdam nito nagsasabi ng totoo ang ama. Lalo na't lahat ng kinikwento nito sa kanya ay pawang mga katotohanan lamang. Aswang? Kaya po ba sinabi ni nanay na mag-ingat si Adam? Dahil nakita niya mismo yung aswang sa baryong to? Bakit hindi niyo po sinabi kila kapitan nang sa ganun nawala na po yung salot? Tanong ni Danny. Paano? Wala namang patunay kung sino ba talaga yung aswang. Lalo pat hindi nakita ni Mabel yung mukha nito. Dahil nasa katauhang aswang ito ng mga oras na yon. Tugon ni Tatay Roy. Hindi makapaniwala si Danny sa kwentong narinig. Lalo pat lumaki na lamang ito sa lugar at hindi man lamang nila naranasan ang ganong kakaibang pangyayari. Grabe naman yun, Tay. Kabaryo na natin kung tutusin yung aswang na yun. Depende na lang kung tayo yun dito. Wika ni Danny. Nakibit balikat na lamang si Tatay Roy sa tanong ng anak. Kinikwento ko sa'yo, anak, para balaan ka at hindi takutin. Tama ang sinabi niyo kanina. Walang masama kung mag-iingat. O siya, maganda ka na at uuwi na tayo. Masakit na ang katawan ko Mukhang kailangan na ng pahinga. Muling wika ni Tatay Roy. Dali-dali namang sumunod si Danny. Naglinis ito ng katawan at inayos ang kanilang mga kagamitan. Nang makapag-asikaso, sabay nang umuwi ang mag-ama. Dito nila naabutan si Nanay Mabel. Nakapamewang sa harapan ng pintuan. Nagmano si Danny. Alam na kagad ng pinata kung sino ang hinihintay ng ina. Kahit kailan talaga. Sakit sa ulo itong si Adam. Hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Magagabi na naman. Delikado na sa daanan lalo pat may inatake na naman sa talahiban. Wala na talagang katakot-takot yung bata na yan. Kailan kaya siya susunod sa akin? Wika ni Nanay Mabel. Natahimik naman ang mag-ama. Nagkatinginan at kagad kinalma ni Tatay Roy ang asawa. Hayaan mo na si Adam. Panigurado naman nakasama yun ng pinsan niya kaya huwag ka nang mag-alala. Wika ni Tatay Roy. Oo nga po na Tsaka susunduin ko na lang po si Bunso para hindi ka na mag-alala. Dagdag ni Danny. Napanatag naman ang kalooban ni Nanay Mabel dahil sa sinabi ng mag-ama. Sunduin mo na kaya ang kapatid mo, anak, habang hindi pa gumagabi. Baka ikaw naman ang mapahamak kapag lumabas ka ng 10 oras ng gabi. Wika ni Nanay Mabel. Napatango na lamang si Danny. Kahit pagod na ito ay sumunod na lamang sa sinabi ng ina. Nagdala ito ng gasera at kagad nagpunta sa bahay ng mga pinsan. Habang naglalakad ang binata, kinikilabutan ito. Hindi pa din nawawala sa isipan ang kwento ng ama. Upang mawala ang kabang nararamdaman, pasipol-sipol pa ang binata. Kumakanta pa ito at nagmamadali sa paglalakad. Nang makarating sa talahiban, dito na mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Danny. Dahil tandang-tanda nito ang sinabi ng ina. Ilang sandali pa naramdaman ni Danny na tila may nagmamasid sa paligid. Napatingin ang binata ngunit wala naman itong nakita.
Tumakbo ng mabilis si Danny at nadaba pa ito dahil sa takot na naramdaman. Nang makaalis sa talahiban, pagod na napaupo sa isang puno si Danny. Hingal na hingal ito sa bilis ng kanyang pagtakbo. Ilang sandali pa mula sa hindi kalayuan, napansin ni Danny na tila may nakatayo na kung anong hayop. Maliwanag pa ng mga oras na yon. Ngunit dahil sa matataas na kawayanan, hindi maaninag masyado ng binata kung ano ang figurang nakikita. Dahan-dahang lumapit ang figura kay Danny. Dito niya nakita na isa itong malaking aso. Hindi pangkaraniwan ang laki. Namumula ang mga mata at tila nakangiti ito sa kanya. Labis ang takot na naramdaman ni Danny. Tila natuod na lamang ito sa kinauupuan. Teka, huwag kang lalapit sa akin. Iagis ko sa itong gaserang hama ko. Sunog ka dito panigurado. Banta ni Danny. Ngunit ngumisi lamang ang nilalang na tila nauunawaan nito ang sinabi ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla na lamang sinunggaba ng aso ang binata. Pilit nitong inaabot ang dibdib ni Danny. Ngunit nasalag ng binata ang braso upang hindi nito makuha ang nais. Nang mga oras na yon, abot-abot na dasal sa isipan ang ginawa ni Danny upang makaligtas sa panganib na kinakaharap. Ilang sandali pa, nang kakagati na sana ng aso si Danny, bigla na lamang dumaing ang nilalang. Nagmamadaling umalis sa ibabaw ng binata. Nasaktan ito ng hampasin ng kawayan sa likuran. Naku kang bata ka, ano ba naman kasing ginagawa mo dito sa kawayanan mag-isa? At isa pa, bakit umaalis ka ng bahay niyo nang walang dalang kahit na anong panlaban? Mabuti na lang at nakita kita. E di naging hapunan ka na sana ng malaking aso na yon. Wika ni Javier. Ito ang siyang humampas ng kawayan sa likuran ng aso. Hindi naman humupa ang kabang nararamdaman ni Danny. Pakiramdam nito ay nakaharap na niya si kamatayan. Muntik na ako dun. Akala ko, katapusan ko na lang dahil sa asong yun. Wika ni Danny. Napabalik na ito sa wisyo dahil sa amoy ng alak na mula sa hininga ng matanda. Hindi ko naman po inaakala na atakihin ako ng isang malaking aso eh. At isa pa, sanay na po ako naglalakad dito sa talahiban at kawayanan. Hindi ko po inaasahan yun. Dahil ngayon ko lang siya nakita. Wika ni Danny. Napailing na lamang ang matanda sa sinabi ng binata. Kahit na, hindi ka dapat kampante lalo na't napapabalita ang mga aswang na gumagala dito sa ating baryo. Mas mabuting mag-ingat kesa naman mapahamak. Saan ka ba pupunta at sasamahan na kita? Sakto at pupunta ako sa inyong tahanan. Yayayain ko sana ang tatay mong mag-inom. Tinanggihan niya kasi ako kanina. Tanong ni Javier. Susunduin ko po sana yung kapatid ko. Nagpunta po siya sa mga pinsan namin at pinapauwi na ni nanay. Nag-aalala na po siya na baka mapahamak si Bunso. Tugon ni Danny. Ikaw naman itong napahamak. Sa susunod, kapag aalis ka ng alanganing oras, magdala ka palagi ng kutsilyo o kaya naman sundang para meron kang panglaban kung sakaling mangyari ang mga naganap kanina. Muling wika ng matanda. Napatango na lamang si Danny bilang tugon sa sinabi nito.
Matapos ang pangyayaring yon, sinundo na ni Danny ang kapatid. Naabutan niya itong nakikipag-away. Insultuhin niyo na ako, pare. Huwag lang ang mga magulang ko. Porket kaibigan ni tatay si Mang Javier, aswang na kagad. Wala kayong pruweba sa mga paratang niyo. Kaya naman itigil niyo ang kinakalat niyong maling impormasyon. Hindi kami aswang. Wika ni Adam. Inundayan nito ng suntok ang isang lalaki. Hindi makapaniwala si Danny sa ginawa ng kapatid. Inawat naman ng binata ang bunso at hinawakan ito at pinakalma. Tama na, Adam. Hindi mo kailangan makiusap o makipagtalo sa kanila. Lalo na't hindi naman tunay ang mga paratang nila sa atin eh. Kung papatulan mo ang mga taong yan, di wala ka ng pinagkaiba sa kanila. Wika ni Danny. Tama ang kuya mo, Adam. Huwag mo na lamang patulan ng mga ganyang tao. Dagdag ni Mang Javier. Kumalma naman si Adam at hindi na lamang pinatulan ang mga nagkalat ng maling impormasyon. Sabay na umuwi ang tatlo. Habang naglalakad saka lamang napansin ni Adam ang mga sugat sa braso ni Danny. Kuya, anong nangyari sa braso mo? Bakit puro sugat? Tanong ni Adam. Nagkatinginan ang dalawa. Kagad na pagtanto ni Danny na kung sasabihin nito ang totoo sa kapatid, maaring hindi ito maniwala sa kanya kaya naman nagpalusot na lamang ang binata. Wala to. Nadapa ko kanina sa talahiban eh. Kaya nagkandagalos-galos ako. Lagot ka talaga kay nanay pag nakita niya ang pasa sa mukha mo. Paniguradong papagalitan ka nun. Bakit mo ba kasi pinatulan yung mga yun? Tugon ni Danny. Napakamot na lamang sa ulo si Adam. Alam nito ang magiging reaksyon ng mga magulang. Alam mo naman kuya na ayoko sa lahat yung iniinsulto sila nanay. Buti sana kung ako lang eh. Pero hindi. Dinadamay na nila yung mga magulang natin. Wala naman silang ambag sa buhay natin ah. Wika ni Adam. Natawa naman si Mang Javier sa sinabi ng binata. Masama itong tinitigan ni Adam. Kung magpapaapekto ka sa sinasabi ng mga tao, walang mangyayari. Ikaw ang talo at magsasaya pa ang mga yan dahil nainis at nasira nila ang araw mo. Wika ni Mang Javier. Basta, pagdating sa pamilya ko, walang dapat umalipusta. Makikipagpatayan talaga ako lalo na kung magulang ko ang binabastos nila. Muling wika ng binata. Sa puntong yon, napangiti si Danny kahit pasaway ang kapatid. Kita niya ang labis na pagmamahal nito sa mga magulang. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito hanggang sa nakarating sila sa tahanan. Bumungad sa kanila si Nanay Mabel. Kunot noong nakapamewang na naghihintay sa kanila. Anong nangyayari sa inyo? Bakit ngayon lang kayo at bakit may pasa ka, Adam? Ikaw din, Danny. Saan galing yung mga sugat mo? Kanina pa ako nag-aalala sa inyong dalawa. Wika ni Nanay Mabel. Kita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Wala po itong akin ay. Nadapa lang po ko kanina. Kaya naman ganito. Nagkasugat ako. Tugon ni Danny. Ikaw naman, Adam. Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasayang mukha mo? Huwag mong sabihin nakipag-away ka. Muling tanong ni Nanay Mabel. Pasensya na po, Nay. Yung mga tambay po kasi kanina,
Iniinsulto kayo kaya napaaway ako eh. Tugon ni Adam. Mga barumbado at walang galang kaya ganon. Wika ni Tatay Roy. Yan nga ang sabi ko kanina sa mga anak mo pare. Hayaan nyo na lang, tara na. Uminom na tayo. Total linggo naman bukas at wala kang gawa sa bukid. Samahan mo naman akong tumagay. Pag-aaya ni Javier. Pumasok muna kayo at mahamog na dyan sa labas. Ituloy nyo na lamang ang kwentuhan dito sa loob. Wika ni Nanay Mabel. Agad namang pumasok ang mga ito. Ginamot ng ina ang mga sugat ng mga anak. Samantalang si Tatay Roy naman ay nagsimula ng mag-inuman. Ilang sandali pa ay niyaya ni Nanay Mabel ang mga ito na kumain. Nako, hindi na ako kakain. Lalo pat nakainom na ako. Masasayang lang at isusuka ko lang ang lahat. Tugon ni Mang Javier. Hindi na ito pinilit pa ng pamilya. Matapos maghapunan, naghanda na sa pagtulog ang mga ito. Naiwan sa sala si Tatay Roy at Javier na nag-iinuman. Tiwala naman ang pamilya kaya naman hinayaan ng mga ito ang matanda na kasama ni Tatay Roy. Kahit na ito ay languna sa alak. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam ng pagkauhaw si Danny. Kaya kagad itong lumabas ng kwarto upang uminom, ngunit laking gulat niya nang makita si Mang Javier na may kung anong itim na bilog na nilalagay sa inumin ng ama. Kagad naman itong tinungga ni Tatay Roy. Kitang-kita ng binata ang pagngisi ng matanda na tila nagtagumpay ito sa masamang binabalak. Kagad namang nilapitan ni Danny si Mang Javier upang kumprontahin. Mang Javier, anong nilagay mo sa inumin ni tatay? Tanong ni Danny. Tila namutla naman ang matanda sa tanong ng binata. Anong sinasabi mo? Wala akong ginawa sa tatay mo. Baka namamalikmata ka lang. Tugon ni Mang Javier. Nakita ko ang ginawa mo. Hindi ako bulag. Siguro aswang ka, no? Kaya ba kinakaibigan mo si tatay? Para mahawaan mo siya ng sumpa mo? Muling wika ng binata. Tumawa naman ang matanda. Masama itong tumitig kay Danny. Pasalamat ka nga at niligtas pa kita kanina sa asawa ko. Matagal nang mainit ang dugo namin sa inyo. Kaya naman hahawaan ko ang pamilya nyo. Tugon ni Mang Javier. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil pa si Danny. Sinuntok nito ang matanda dahilan para magbagsakan ang mga plato at baso sa lapag na nagdulot ng ingay. Kaya naman nagising si Nanay Mabel maging si Adam. Kitang-kita ni Nanay Mabel kung paano sinuntok ng anak ang matanda. Danny, tama na yan ha? Ano bang nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan ang kaibigan ng tatay mo? Tanong ni Nanay Mabel. Kagad namang binitawan ni Danny si Javier at sinipa pa ito. Inaantok pa ata ang anak mo, Mabel. Kung ano-ano ang nakikita. Wala naman akong ginagawa. Kesyo hinahawaan ko daw ng pagkaaswang ang asawa mo. Nakakatawa. Tugon ni Mang Javier. Huwag kang sinungaling. Nakita akong ginawa mo kay tatay. Porket lasing na siya gaganyanin mo na. Wika ni Danny. Naku bata, namamalikmata ka lang yata, Danny. Uuwi na ako, Mabel. Ikaw na ang bahala kay paring Roy. Tinulugan na ako.
Wika ni Mang Javier. Nay, huwag niyong palisin yung matandang yan. Aswang po siya. Pagpupamilit ni Danny. Kuya, ano bang sinasabi mo? Baka naman nananaginip ka lang. Wika ni Adam. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko may nilagay siyang kulay itim sa baso ni tatay. Galing mismo sa bibig niya. Tugon ni Danny. Ay nako, tulungan niyo na nga lang akong buhatin ng tatay niya. Wika ni Nanay Mabel. Kaagad namang nagtulungan ng magkapatid upang buhati ng ama. Nilagay nila ito sa kama at nilinis ni Nanay Mabel ang mga naiwang kalat. Kinabukasan, nagulat na lamang ang pamilya dahil kinakagat na ni Tatay Roy ang kanilang papag. Tay, anong ginagawa mo? Bakit mo kinakagat yan? Madumi po yan eh. Wika ni Adam. Akmang lalapitan niya sana ang ama. Ngunit lumayo ito at nahiga sa kama at nagsuka. Labis na nagtataka ang mga ito. Lalo pat para bang wala sa wisyo ang ama. Sinasabi ko na nga ba eh, may ginawa ang matandang yung kay tatay. Hindi po kayo naniniwala sa akin kagabi. Wika ni Danny. Ilang sandali pa ay nagwala na si Tatay Roy. Pilit nitong kinakagat ang sarili. Kaya naman nagpasya ang mga ito na itali na lamang ang lalaki. Ano bang nangyayari sa iyo, Roy? Bakit bigla ka na lang nagkakaganyan? Tanong ni Nanay Mabel. Alalang-alala na ito sa kalagayan ng asawa. Lalo pat hindi sila sanay na ganon si Tatay Roy. Dito lang po kayo, Nay. May gagawin lang po ako para gumaling si tatay. Wika ni Danny. Hindi na ito napigilan pa ni Nanay Mabel. Dahil labis na din na nag-aalala ang babae sa asawa. Kagad namang nagpunta si Danny sa tahanan ng albularyo sa lugar upang humingi ng tulong. Papunta pa lamang ang binata sa bahay ni Jose. Nakasalubong na niya ito sa daan. O Danny, bakit naman nagmamadali ka? May lakad ka ba? Tanong ni Jose. Sakto po Manong, nandito na po kayo. Pupuntahan po sana kita eh. Yung tatay ko po kasi nagwawala. Hindi namin alam kung ano ba yung nangyayari sa kanya eh. Wika ni Danny. Yun nga din ang pakay ko sa bahay niyo ngayon. Dahil nakita ko si Javier ang asawa niya. Paalis na dito sa baryo. Malakas ang kutob ko na may ginawa silang hindi maganda. Tugon ni Mang Jose. Mga walang hiya. Pagtapos silang ituring ni tatay na kaibigan at pamilya, gaganunin lang nila ang tatay ko. Muling wika ng binata. Kagad namang nagpunta ang mga ito sa tahanan. Nakita ni Jose si Roy na pilit kinakagat ang sarili. Maghanda kayo ng maligamgam na tubig. Lalanggasan ko lang itong si Roy. Bakit naman kasi nagtitiwala kayo sa mga dayo na yan? Yan tuloy. Nayang gawang asawa mo, Mabel. Wika ni Mang Jose. Kumilos na ang mga ito. Sinunod ang lahat ng sinabi ng matanda. Ilang sandali pa pinunasan ni Jose si Tatay Roy. Habang nilalanggasan nito ang lalaki ay nag-uusal ito ng orasyon upang matanggal ang sumpang nilagay ng aswang. Ilang sandali ang lumipas. Kumalma na si Tatay Roy. Tila unti-unti na itong bumabalik sa wisyo. Lalapitan sana yon ng pamilya. Ngunit kagad silang napigilan ni Jose.
Maya-maya ay may lumabas na itim na bato sa bunganga ni Tatay Roy. Nanlaki ang mga mata ng mga ito dahil yon ang sinasabi sa kanila ni Danny. Sinabi ko naman sa inyo may ginawang masama yung matandang yung kay tatay. Tama yung hinala ko, di ba? Wika ni Danny. Matapos mailuwa ni Tatay Roy ang itim na bato, nakatulog na ito. Sinigurado naman ni Mang Jose na maayos na ang kalagayan ng ama. Mula ng araw na yon, hindi na nakita pa nila Danny si Mang Javier, maging ang asawa nito. Hanggang sa kasalukuyan, dala nila ang naging karanasan. Naging mapili din sila sa kaibigan dahil sa nangyari kay Tatay Roy. Matagal mang panahon ang lumipas, ngunit hindi nila malilimutan ang nangyaring pagyanggaw ng kaibigan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay ganun din ang tingin sa'yo. Maaaring may masama silang balak sa likod na magandang pakikitungo. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.